Yo, what's up guys? This is B-Boy LMD and you guys still watching Respeto Kagulong. And today's episode, Usapang Gulong po tayo featuring our Motorstar Z200S. Today's episode, hindi lang po to applicable sa Z200S but also for Z200X and Z200II. And FYI po, ngayong buwan po, we are celebrating the 3rd year birthday ng ating Z200S. And since 3rd year birthday niya, meron po tayong special gift para sa ating motor. And since usapang gulong po tayo, gusto ko lang po magbigay ng feedback para sa stock tires ng ating Z200S. Based on my observation, from day 1 up to 1 year niya, masasabi ko na naging makapit yung stock tires ng Z200 natin. All good siya, pang cornering, pag nasa dry road, kahit may angkas. Then sa wet road condition naman is, kahit paano is reliable naman siya. And then from 1 year up to ika-2nd year niya, dun ko na napansin na nagiging madulas na siya, especially sa mga wet road condition. Pero still sa dry road condition, napaka-reliable niya in cornering. Kahit may angkas, all goods ang reliability ng stock tires niya. Pero after nung 2 years up to its 3rd year, doon ko na napansin na unting-unti nang luminipis o nakakalbo ang gulong natin. Ramdam na ramdam ko na kung gaano siya kadulas sa wet road, kahit sa dry road, especially sa mga biglaang preno, talagang nagsaslide na yung gulong ng Z2S natin. I guess dapat mas maaga-aga ko siya pinaltan. I'm not quite sure bakit inabot pa siya ng 3 years. So sa mga kagulong natin na naka-stock tires pa sa kanilang mga Z200, mas maganda na kung magpapalit tayo ng mga mas reliable na brand ng tires. So itong mga brands na babanggitin ko is, ito yung mga type of brands na talagang ni-research ko. Nagtanong din ako sa mga kilala natin, and then based na rin sa observation ng mga nakagamit and based na rin sa mga review. Syempre, una-una, Pirelli tires. Kung gusto natin na mga pang daily, dyan yung Pirelli Angel City. Kung gusto naman natin pang sporty, syempre, Diablo Rosso na tayo. Kahit ano naman piliin natin doon, Pirelli is Pirelli pa din, di ba? Pwede rin tayong kumuha ng Metzeler, Sportec, Shinko tires. Isa yan sa mga reliable na brands, especially yung Corsa Platinum R93. So, alin ba sa mga nabanggit ang tires na pipiliin ko? So, the tire of my choice is, unfortunately, wala sa nabanggit. Pero isa ito sa mga nire-recommend ng mga kakilala nating rider, mechanic, and still based sa mga reviews, isa to sa mga reliable brands na pinagkakatiwalaan din ng mga rider dito sa Pinas. And that is Zeneos ZN62. Sa to, this is medium compound tires. So based sa feedback is maganda siya pang daily ride. Sa cornering, maganda din ang feedback. So all rider man or may angkas man, naging subok na ang reliability. Hindi siya ganun kamahal. Sa ito sa mga pinaka-affordable na type of tires dito sa Pinas. And at the same time, nakakapag-offer sila ng mga sizes na gusto ko para sa ating motor. And speaking of sizes, lalakihan na natin yung gulong ng ating Z200S. From stock tires na 110/60, lalakihan na natin yung front tire into 120/70/17. And sa rear tire naman po natin, from 140/60, papalit tayo ng 160/60/17. Sa usapang pagpapalit ng gulong, syempre, kapag lalakihan natin yung size ng gulong, medyo mako-compromise yung acceleration and speed ng ating motor. Syempre, bibigat yung gulong. Pero isa to sa mga consider ko. Yung size na 120/70 and then 140/70/17, isa yun sa mga nagustuhan ko din na sizes ng gulong. Maganda siya for cornering, hindi masyadong mako-compromise yung acceleration and speed ng ating motor. Pero nowadays sa pag-isip-isip ko na palayo muna tayo sa speed gaming pagdating sa pag-ride, mas pinili ko yung forma kesa dun sa performance. Although may nagsabi nga na isang sikat na racer, yung forma daw is naluluma, pero yung performance is never siyang naluluma, which is I agree. Pero dito sa point ng buhay ko as a rider and syempre as a family man din, minsan naisip ko din na nakakasawa na din na minsan mga mote, 'di ba? Wala naman tayo maging premyo kung mga mote tayo. So
So sana kahit paano is nakatulong to para sa mga kagulong natin na nag-iisip kung ano ba yung bibili nilang gulong para sa kanilang motor. Okay, so regarding po sa Zeneos ZN62 na ating isasalpak sa ating Z200S, yung mga information na aking nabanggit based lang sa aking initial feedback prior sa installation ng gulong na yon. Antabayanan nyo rin po kung ano yung magiging real-time feedback ko pag nasalpak na siya sa ating motor. By the way, sa mga kagulong natin na nagpa-shoutout, I would like to take this opportunity na ma-mention kayo. Shoutout kay Arthon Luciano, maraming salamat sa panonood. Shoutout kay Alejandra Ladaga, thanks for watching. Shoutout din kay Paps Robin Dude Bernabe, isa sa mga solid nating kagulong. Shoutout din kay Sir Efraim Reyes na palagi nakasuporta. Last but not the least, shoutout kay Sir Jael Marquez, maraming salamat. And still sa mga kagulong natin na gusto magpa-shoutout, just post your comment below at i-mention natin yan sa mga next upload natin. At isang pahabol lang, shoutout sa tropa natin, si paring EG. Shoutout sa mga tropang LKT. Kung umabot po kayo sa point na to, maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayong muli sa next episode. Sa mga nakakamiss makita ang ating Z200 sa vlog or sa ride, stay tuned dahil since magpapalit na tayo ng gulong, mapapadalas na po ang paggamit natin muli sa ating Z200S. Again, this is B-Boy LND. You guys watching Respeto Kagulong. Always remember, just be safe always and enjoy every ride. Bye for now.